46 million pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura at 840 million pesos na pinsala naman sa infrastruktura ang naitala sa Batanes kasunod ng pananalasa ng bagyong Julian. Nagbigay naman ang pamahalaan ng mahigit 42 million pesos na tulong pinansyal at iba pang suporta sa mga nasalanta ng bagyo sa Batanes. Si Creslin Catarong magbabalita. Umabot sa 172 pamilya o humigit kumulang 2,800 na individual ang inilikas sa pananalasa ng bagyong Julian sa Batanes. Ito ayon kay Batanes Governor Marilo Cayco sa ginanap na situation briefing nitong Biyernes kasamang ilang opisyal ng pamahalaan. Dagdag ni Cayco, nag-iwan ang naturang bagyo ng mahigit 200 bahay na nasira at lagpas 2,000 na iba pang partially damaged. Sa usapin ng pinsala sa agrikultura, sinabi ni Cayco na nakapagtala sila ng kabuuang 46 million pesos na halaga ng pinsala. Ito ay binubuo ng mahigit 24 million pesos na halaga ng pinsala sa mga pananim, livestock sa halagang mahigit 2 million pesos, mga pasilidad sa sakahan sa halagang halos 8 million pesos at lagpas 11 million pesos sa pangisdaan. Inilahad pa ng gobernador na ang bagyong Julian ay nag-iwan din ng mahigit 840 million pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura, linya ng kuryente at komunikasyon, mga gusali ng paaralan, tulay, kalsada, pader at water resources. Kaugnay dito nakapagbigay na ang pamahalaan ng mahigit 42 million pesos na tulong pinansyal at iba pang suporta sa lalawigan. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang Batanes Governor sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng libu-libong kahon ng food packs bago tumama ang bagyong Julian sa kanilang probinsya. Sinabi naman ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Undersecretary Randy Escolango na handa silang magbigay ng 30,000 pesos na tulong pinansyal sa mga pamilyang ganap na nasira ang mga bahay, habang 10,000 pesos naman bawat isa para sa mga partially damaged shelters. Sa kanyang bahagi, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na ginagawa nilang available ang pinakamalaking utility vessel ng Philippine Navy para sa deployment, kasamang isang C-130 unit para patuloy na mag-shuttle ng mga materyales at maiinom na tubig sa mga apektadong residente sa Batanes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.